Supply ng kuryente sa kasagsagan ng El Nino, ating alamin kasama si Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Asek Marasigan, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga tagapakinig. Alright, Asek, ito po, kamusta na po yung supply ng kuryente natin sa bansa? At sapat pa po ba ito sa kabila ng epekto ng El Nino? Sa kasalukuyan po, base po sa ating pag-aaral, lahat naman po ng ating supply ng kuryente na kailangan para sa ating demand, ngayon pong summer period at kahit po meron tayong El Nino, ay sapat po at hindi po tayo kinukulang. Bago magtapos ang taong 2023, nagkaroon ng mga reports na posible ang mga power interruptions dahil po sa epekto ng El Nino. Ano po kaya ang dahilan ng inyong anunsyo ngayon na sapat ang ating supply sa mga susunod na buwan? Yung pong ating pagkakaroon ng ating mga simulations na ginawa noon, ay ganun din po yung resulta sa ngayon. Hindi po tayo kulang sa kuryente. Dato po at nagkaroon po tayo ng mga power interruption at outages sa ibang lugar po dito sa Pilipinas, particularly po sa Panay, na nangyari po noong April 2023 at even po nitong early part ng January 2024. Pero ang sanhi po nito ay hindi lang kakulangan ng kuryente, kundi nagkaroon po tayo ng problema sa mismong transmission system natin. Alright, kamusta po ba ang inyong monitoring sa mga major transmission projects ng National Grid Corporation of the Philippines at nasa timeline pa rin po ba tayo dito sa kanilang mga proyekto? Maraming salamat po sa katanungan. Sa kasalukuyan po, meron pa po tayong inaasahan na makukumpleto. Ito po tinatawag nating Cebu Negros Panay Stage 3 project ay makukumpleto po ngayong panahon ng Marso. At umaasa po tayo na meron pong karagdagang capacity na pwede po nating i-transfer from Negros to Panay. Alam naman po natin na nung pong nakaraang buwan, nag-inaugurate po tayo at nagkaroon ng ceremonial switching ng connection po ng ating tinatawag na Mindanao Visayas Interconnection Project. Kung saan po sa kasalukuyan ay kakaya na po ng Mindanao na magbahagi ng about 450 megawatts para po sa pangangailangan ng Visayas at kahit po ito ay padaluyin pa natin hanggang Luzon. Para lang po, sir, mas maunawaan ng ating mga kababayan, base po sa inyong assessment, ilang megawatts po ba ang iaakyat ng demand sa kuryente ngayong taon kung ikukumpara ito nitong nakaraang taon? Sa kasalukuyan po kasi, ang ating pong projection, magkakaroon po tayo ng peak demand, yung pong pinakamalaking demand natin, na aabot po ng 13,917 megawatts. Ito po ay maaaring mangyari sa huling bahagi ng Mayo o sa umpisa ng June this year. Kung ikukumpara po natin yan doon sa projections natin last year, mas mataas po yan dahil ang target po natin noon ay around 12,600 megawatts. Ngunit dahil na rin po sa mga karagdagang mga bagong proyekto na nag-online ngayong taong ito, at maging yung inaasahan po natin na magpo-commission within this summer period, nakikita po natin na ang demand po natin ay kayang suportahan ng lahat ng planta natin kahit pa po magkaroon ng epekto ang El Nino sa ating mga hydropower facilities dito sa Luzon. Alright, Asik, ito po kapag mainit ang panahon, gaya po ng nararanasan natin ngayon, no, hindi po maiwasan yung pagpalya ng ilan sa ating mga planta at apektado po kadalasan syempre yung mga linya ng kuryente. Ano po ba yung kasiguraduhan na walang magiging problema ang ating mga planta na posibleng magdulot ng power interruption sa bansa? Maraming salamat po ulit sa katanungan. Tama po kayo dahil ang sanhi po ng outages natin o yung mga nagiging sanhi ng brownout or blackout ay hindi lang po yung kakulangan ng supply ng kuryente, kundi dahil na rin po kuminsan sa condition po ng ating transmission facilities
at maging yung po sa down distribution level. Ibig po sabihin nun, yung pong mga serbisyo na ibinibigay ng ating mga distribution utilities, kagaya po ng Meralco dito sa Kalakihang Maynila. Tayo po ay continuous na nakikipag-coordinate sa lahat po natin ng power stakeholders kung saan po ay pinapaalala natin, una po sa ating mga generating facilities, dapat po yung kanilang mga preventive maintenance sa program ay naaayon doon sa tinatawag nating Grid Operating Management Program kung saan naka-schedule po ang mga panahon ng kanilang pagpadak ng preventive maintenance. Hindi po sila pwedeng magpatay ng planta o magkaroon ng maintenance activities kung kasagsagan po yung kalakhan ng ating demand, particularly po during the summer period. Pagdating naman po sa ating transmission facilities, tayo po ay nagre-remind na rin na sinasabihin po natin na dapat po yung ating system operator ay handa po at maayos po ang kanilang mga linya ng kuryente. Dapat po ay nagkaroon na sila ng kanilang mga inspection at kung sakali pong mayroong mga vegetation problem, yung po bang mga puno o dahon na sumasampay sa ating mga linya ng kuryente, dapat po yun ay malinis na, naayos na. At yung kanila pong inspection, dapat po yun ay kabuuan ng ating transmission facilities. At the same time, nire-remind po natin ang ating pong system operator na sana po yung kanilang mga project na magkakaroon ng impact dito po sa padaloyan ng kuryente ay makumpleto nila on time. Pagdating naman po sa ating mga distribution system, ito po yung localized na. Ganon din po, pag sa mga linya ng kuryente, dapat po nagkaroon na tayo ng inspection, pagki-clearing po ng ating mga pwedeng maka-apekto sa ating mga linya. At bukod po ron, nire-remind po natin sila hinggil po doon sa tinatawag nating interruptible load program. Kung saan po, yung pong ating malalaking konsumidor ng kuryente ay kung pwede ay makisali, no? Magbawas po kasi sila ng kanilang demand, either po mag-schedule sila ng kanilang production or gagamit po sila ng kanilang sariling generation facilities pansamantala upang yung pong linya na yung pong kuryente na dumadaloy sa linya natin ay maagamit po ng iba nating mga konsumidor. Tayo naman po, pagdating po sa ating mga consumers, tayo po ay nananawagan na rin. Halos since last year po, pinapaalala po natin na dapat po maging konserbatiba tayo sa pagkonsumo ng kuryente. At magtipid po tayo dahil tuwing nagtitipid po naman tayo, hindi lang po yung ating electric services ang natitipid natin, kundi natutulungan po nating madagdagan ang ating mga bulsa. Okay. Sir, kumusta naman po ang inyong koordinasyon sa mga malalaking industriya at kumpanya na malalakas kumonsumo ng kuryente? May mga programa po ba tayo para sa paghikayat sa lahat na magtipid po ng kuryente? Tama po kayo. Tayo po ay nananawagan, lalo na po, nagkaroon na po tayo ng tinatawag nating Energy Efficiency and Conservation Act, kung saan po ang lahat po nating malalaking konsumidor ay meron po tinatawag na standards na dapat sundin nila sa pagkonsumo ng kuryente. Bukod pa po ron, yung pong mga komersyo o industrial facilities na may sariling kanilang backup generators, sinasabihan po natin sila na mag-participate po doon sa tinatawag na po natin na interruptible load program, kung saan pwede silang magbawas ng pagkonsumo ng kuryente galing sa linya at sa halip, gamitin nila yung kanilang mga generation facilities. Kung saan po, nababawasan natin yung actual demand na galing sa ating linya ng kuryente. Alright, mensahe na lang po, Asek, at paalala niyo po sa ating mga kababayan, lalo na po sa Maraming mga salamat po nagtitipid sa ng pagkakataon. kuryente. Tayo po ay patuloy na nananawagan sa lahat po ng ating mga konsumidor, hindi lang po ng kuryente, kundi ng kabuuan ng ating energy. Pagdating po sa kuryente, nananawagan po tayo na sana po ay wastong paggamit, magtipid po tayo sa pagkonsumo ng kuryente. Ito po ay makakatulong sa ating bulsa
at makakatulong din po upang mabigyan natin ng magandang serbisyo ang pangkalahatan. Pagdating naman po sa ating fuel, dapat po magplano tayo ng biyahe natin. Ayos po natin at ikondisyon ang ating mga sasakyan. At dahil po malaki po ang katipiran kung nasa A1 condition po ang ating mga sasakyan at nakaplano ang ating mga biyahe. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan.